Pero nauna na yan, Jen, noong Friday, Yes. mukhang pumunta ka sa Dahig, ha? At nagdala ka yata ng cake kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naki-birthday ka pala doon, kaya ka wala Ang problema, pumunta ako sa isang bake shop. Ayaw ipalagay yung pangalan ni Pangulong Digong. Nagpalagay ka, sabi mo. Lagay mo nga ako, happy birthday, Tatay Digong. Ano sabi? Sabi, hindi ho pwede. Ano kami dito Wala, Non-partisan? Non-partisan ho kami, wala kami kinalaman. Hindi ka ko. Hindi. Kasi personalized kaya nga birthday, di ba? Oo nga. Nakalagay dito, pwede mong ilagay doon sa cake Oo. Personalized kung ano gusto mong ilagay. Oo. Choice ko yan, binayaran ko kako. Hindi naman politika yun Nag-happy birthday ka lang. Happy birthday ako. At saka hindi naman niya alam kung sino yung Tatay Digong na binabanggit mo. Ayun na nga. Sabi niya, sir, talagang pasensya na po kayo. Ayaw ko. Ganun ba? Ayun. Ayun pala, hindi lang pala ako ang nakaganong experience. Marami pa? Meron pala ngayon, nag-viral pa ata sa social media na ganun din daw po ang naging karnasan. Pero ako naman, hindi ko na pinost. Hindi na. Ito naman isa naman, pinost niya Naku po. Ay tuloy, nagkaroon ng epekto. Mukhang ang iba ay nagdeklara pa ng parang hindi na bibili ng cake doon sa bake shop na yon. Sabi nga nila, may nilabas na statement. Pero wala nilabas naman? Hindi ko pa nakita. Pero wala naman daw paumanhin o hindi humihingi ng apology. Kaya sabi nila, so tuloy din ang kanilang. Kung bibili lang kami ng cake, sa iba na. Sa ibang tindahan na. Red velvet na sila ngayon. Pero bukod dyan sa cake, Jen, may cake man o wala, ang daming nagpuntahan sa mga birthday party. Ngayon lang ako nakakita ng ganito, Jen. Birthday ng isang tao na siguro hindi nga sila kilala Totoo. Pero nag-celebrate sa iba't ibang panig ng mundo. Sabi nga ni si Bastibay, si Pulong nagsabi, kung ito po malalaman ni Pangulong Digong, mapapagalitan tayo Bakit? Kasi sabi niya, ayaw ni Pangulong Digong na ganito. Alam niyo ba niya, sabi niya sa karanasan ko, kapag kasi Pangulong Digong nagbe-birthday, magkukulong yan sa kanyang kwarto, bubuksan ng aircon, papatayin ng ilaw, doon lang siya mag-stay sa kanya. Ganun daw niya sineselebrate ang kanyang birthday. Iba ngayon, Jen. Kasi ang sabi nga natin dito, inaresto mo yung matanda. Dinala mo sa ibang bansa. Siyempre naantig yung damdamin ng mga taga-suporte niya. Totoo naman. Diba? Hindi mo maiwasan yan. Kaya alam mo ba, Liwas ang Bonifacio noong Friday. Nako, may ginanap na pagtitipon doon ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Iba't ibang lugar ata yan, pati sa ibang bansa. No? Dito nga, sa Maynila, dyan sa Liwas ang Bonifacio, yata yung rally. Hindi ito Ito, Bonifacio Shrine ito. Ito yung mga ito. Bonifacio Shrine. Birthday. Pero ito ay, ang sinisigaw nila dyan ay hindi happy. Kundi papanagutin. Ayan, hustisya. Ibang grupo ito, no? Iba yan. Duterte, ito ano to? Antay ito. Antay yan. Kasi ito yung sinabayan nila ito sinasabing biktima ng ng drug war, Nelson. At dito ay kasama din yun. Well, nakita mo, mga bandira nila, bayan muna. Well, as expected, ang ipinakikita namin, ito yung mga taong kontra sa pamilya Duterte, lalo na kay Pangulong Duterte. So, sinabayan din pala nila, no, yung rally na yon nung Biyernes. Meron din sa Davao City. Ayan, no, Davao City. Ito po muna ay mga anti-Duterte rally. Ito naman ay pro. Ito, medyo malaki-laki ito. Yung pinuntahan ni Madeline Villar ito, Nelson. Gumamit pa ng drone. Ang estimate daw po nila, mga 100,000 daw ang pumunta dyan. Dami, punong-puno. Ayan, mayroon pang feast. Drone yan dyan Drone ba to? Drone. Hindi ito ilaw. Ilaw, yung drone na may ilaw. Sabihin ng pinagtagni-tagning... lumilipad dyan. Tignan mo, umiikot Tignan mo, tas mawawala. Drone yan. Nakita ko yan yung lumanding Ang dami. Ang galing artistic way ng pagpapalipad ng drone yan. Tingnan mo. Drone, di ba? Ako may kuti-kutita pa, no? Ano yan? Parang gitara. Ano ba yan? Watawat ba yan? Hindi, gitara ito ni Fred Aguilar. Ikaw ang Pangulo. Ayan, Dabawenyo.
ang ganda niya. Friday din ito. Friday. Friday din. Oo, Friday night. Meron din sa Davao del Sur na ginanap. Ayun, si GMA, Davao, ang dami din tao. So sabay-sabay ito nung Friday, Biyernes. oo. Kaya lang sa ibang bansa, iba't ibang Time zone. Kaya hindi nagkasabay-sabay yung pagkuha natin ng video. Sa Tel Aviv, Israel dyan. Balain mo meron doon. Layo-layo na. May mga supporter din pala Pangulong Dugyong doon, ha? Oo. Ito, Sel Lozano. Tel Aviv ba ito? Saan lugar ito? Ayun, no? May map, may Israel flag eh. Buti sila pinayagan dyan, no? Pwede mag-rally. Sa kabila ng alam mo naman ng Israel, meron konting tension dyan, no? Ha? Oo nga. Oo nga, yung watawat ng ano. Tapos meron din sa Misamis Oriental. Balik tayo sa Pilipinas, Misamis Oriental naman. Sige, Misamis Oriental. Nahanap eh. Yan, Pro din ito. Oo. Pro Duterte ito. Ayan. Nagparada pa, Oho. Meron din sa, ayan, yung cake. Baguio City. Ito yung yung... Sa may plaza. yung Baguio City ay motorcade yata ang ginanawa doon eh. Misamis pa rin to eh. Baguio. Gusto natin ipakita mo na lahat. Oriental muna tayo. Sige. Misamis Oriental. Ubusin natin yan. Cagayan de Oro. Yan. Hindi kayang sumusunod sa hindi ka sumusunod sa pagkakasunod-sunod. Pati si Inang. Yan. Global, ano ba yan? Celebration? Global Tribute. Ayun, Global Tribute. Pro Duterte din ito. Ayan. Ha? Talaga naman. So, sa kanila, parang umulan. Umulan ba ito? O effects lang yan? Nakapayong dyan, mukhang umuulan nga. Swerte sa kanila. Sa kanila, umulan. Cagayan de Oro. Biyernes din po ito. Ayan. Ito naman ay sa Cotabato City. Yes. Noong Biyernes din po ito? Yes, sabay-sabay yan. Birthday eh. Birthday party. Ayun, Bring him home. Dami rin tao. May pakwitis pa eh. Legazpi. Albay naman ito. So talagang halos iba't ibang lugar ng bansa, no? Ito sa Legazpi, umuulan din po. Malakas na ulan sa kanila. Umulan nung Friday. Ayan. Eto, liwasan ito, Maynila na ito. Meron din pa lang doon, nagliwasang Bonifacio na pro Duterte. Tapat ba ito ng post office? Oo. Ayun. Tapos sa kabilang panig naman ay yung nag-anti, saan itong si Oscar Bukol. Saan yan? Lugar eh. Bicol din ito? Sigurado tayo? Ayun Baka nabasa mo lang yung maparatangan tayo, alam niyo, pinakikita natin kung ano. Nabasa mo lang yung Bukol, akala mo na Bicol. Oo nga, alam mo sa panahon ito, mahirap tayo magbigay ng mga video, tsaka sasabihin natin, ang dami nakamonitor ngayon sa atin. Kaya ngayon dati lang tayo maingat na, so ngayon nagpapakaingat-ingat pa tayo. Kasi baka kami maparatangan tayo na kung ano-ano eh. Dami rin, sa Bicol, mga mga ilang estimate niyan, So ito'y nakiselebrate din sa birthday ng dating Pangulo Duterte, Nelson. Grabe, no? Next, saan pa? Mapering. Abroad. Meron ba tayo sa abroad? Ito pang ilan lamang ito, Nelson, Kasi alam ko nung Friday, gaya ng binabanggit nyo nga ni Kuya Benente Porda, mahigit 100 lugar ata. Tama ba yun? Yung binasa niyong listahan? Madami. Oo. Ito na, Japan ito. Ang hindi natin naipakita noon kasi ay yung ibang bansa. Dahil iba yung time zone. Ayun. Marami.
Katulad nito, Japan. Meron din sila. Kasi yung 4:30 to 6:30, ibang oras sa kanila, no? Ayan. Ito sa Dahig. Oo. Ayan, hindi ko kami nagpunta ng Dahig, pinunta namin sa Hague. Ang dami nagme-message sa akin Jen, ingat kayo dyan, ganyan-ganyan, ano ha? Oo. Sa sahig lang kami. Wala ho kami nabiling tawag doon, panlamig. Maginaw dyan. Maginaw ho ngayon daw dyan. Hindi kami sanay si Nelson sa ginaw Ayan po sa The Hague, the Netherlands, ano ha? Aha. Saan pa? Saan pa? Yung abroad pa? Kasi dyan madami din hanggang... Parang si Senador Ruben Si Senador Ruben parang ayaw nung umalis diyan sa The Hague ngayon Di ba? Gaano layo yan sa Amsterdam, yung The Hague na yan? Medyo malapit-lapit lang. Malapit-lapit nata sa Amsterdam, ano? Aba, Ayun. Ito pala, akala ko wala na. Athens, Greece pala. Yan. Sa Athens, Greece naman. Kaya, ang napansin ko dyan, Jen, sa dami na ng presidente dumaan, meron pa kang presidente, napatalsik din di ba? Oo. Pero hindi siya naging... Hindi ganyan walang naging ganyan na reaksyon, Jen. Ano, nag-birthday yun o anuman. O kaya nagprotesta. Wala pang nagprotesta ng ganyan para sa ibang lugar. Ibang klase talaga. Well, aminin man natin hindi. Ako sa tingin ko, sabihin kahit mga anti-Duterte, aminin man nila hindi sa kanilang kalooban, ibang klase kasi talaga yung karisma nung digong nason. At lalo ngayon, sa nangyari sa kanya, again, aminin man nila o hindi, nason, magpakatotoo, real talk lang tayo. Baka sabihin nila, hindi, kay dalawa, napaparatangan tayo Nelson, sabi, akala para tayo DDS Hindi po, kami ho ay naglalahad lamang ng factual na pangyayari sa iba't ibang lugar, lalo na po sa mga kaganapan sa bagay na ito. Kasi sinasabi ng iba, ito hindi nilalabas na ng mainstream media. Ayan, mga nasa social media. Nilalabas natin lahat halos, di ba? Again, lahat ng kakayanin natin. Gaya nga na sinasabi natin, Nelson, ito po, puro, kayo na, nauna nating ipinakita rin sa kanila, kasabay niyan, meron din ho namang nagsagawa ng rally kasabay ng kanyang birthday na sinasabi mga biktima naman ng drug war ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, Nelson. Ayun nga. Isa lang ako, kinalulungkot ko lang dyan, yung nangyari sa Qatar, Nelson. Narinig ko kayo na yung interview kay Yusek Vega ng DFA. Umaabot pa lang lahat sa 19 yung nakulong. Yes. Dyan kasi sa Qatar, napakahigpit po ng gobyerno nila dyan sa ganitong mga pagtitipon-tipon. Basta Middle East. Yes. Qatar, Saudi. Pero yun nga, ang paalam daw ata nila parang isang gathering lang na pinayagan naman daw sila Ang naging dahilan nung pagkakahuli, meron silang mga placards na kung ano-ano. May placards na Duterte, etc. Yun ata ang bawal sa kanila. Pero kung nilagay happy birthday, siguro kung happy birthday, walang birthday man. party. Yun daw ata ang pinapaliwanag ni Yusek Vega ng DFA. At saka bago pala dumating yan, ito pala may paunang pasabi na ang embahada ng Qatar sa mga OFW doon na wag niyo pong gagawin yan sapagkat napakahigpit ng Qatari government sa ganyang mga pagtitipon. Ang pinakamababang parusa daw dyan, 3 taon na pagkakakulong. Ganyan daw po sa kanila. Pero ito naman, nakikita nila, ang tabay lang daw tayo mga ilang araw, baka hindi na ituloy ng Qatari government ang pagkasampa ng kaso laban sa kanila, Nelson. Baka sila ay mapauwi na rin doon sa kanilang trabaho. Ang ipinakikiusap lang ata nila, wag na silang pauwi sa Pilipinas. Sabihin, makabalik sa kanilang trabaho. Kasi baka daw ang gawin ng Qatar government, i-deport sila pauwi ng Pilipinas. So, wag naman daw sa. Parang yun ata ang ipinakikiusap ng Qatar Embassy dun para sa mga OFWs natin doon. Kasi kawauna, nagtatrabaho sila doon at meron din silang dapat na pananagutan doon sa kanilang mga employer. Ayun. Join us on our open day. Explore world-class programs and up to 50% scholarships. Meet our team face-to-face for advice and graduate job ready. Kaya pala napakahigpit daw. Maganda yung mga educational din. So kaya pala daw sila napakahigpit dyan sa Qatar.
ang Qatar government pala, kanilang mga mamamayan pala dyan, halos 80% hindi na nanatili sa Qatar. Ibig sabihin, sa 100%, 80% ng Qatari, Wala doon. wala doon sa kanila. Karamihan pala ng mga nakatira doon, mga trabahador, kung ano-ano. Kaya kung papayagan daw nila yung ganyan mga kilos protesta, di magiging president daw yan at magiging malaking problema sa kanilang bansa kung papayagan nila ang ganyan mga bagay na mga pagkilos. Ayun. Sana po naman, sana. Kasi handa naman daw po yung ating Philippine Embassy sa Qatar na tulungan itong mga OFWs ito. Sa kabuuan daw po ay 19 yung mga actually hindi naman daw sa detention facility kundi dinala lang sila sa police station. At sila ay Kinulong. Hindi nga raw kinulong Parang stay lang sila hindi sa loob ng kulungan kundi sa opisina ng police station lang kasi hindi sila tinatrato na gumawa talaga ng isang mabigat na kasalanan, Nelson. Yun ang paliwanag po ni Yusek Vega. Doon sa 19, 3 ay minor. Yes, Tapos pinalaya na rin. meron na atang may ilang babae, karamihan naman daw ay mga lalaki. Ang pinakikiusap daw ata nila doon kung sila ay patatawarin, wag nang ipa-deport sa Pilipinas, kundi may pagpatuloy yung kanilang trabaho doon sa Qatar. Mismong si Pangulong Duterte dyan, may kahilingan sa kanyang birthday. Ha? Ganon? Oo. Saya tapos na Kahilingan niya ito sa mga supporter niya. Hindi ba sinabing yung kamuting kahoy, kumantantahan nyo nga ako, walang ganon sinabi? Pumunta muna kayo rito. Ako, hindi pa Baka sa susunod. Ang sabi po ng dating Pangulo, hinihiling ko sa mga supporter ko na wag na kayong magsalita ng anuman tungkol sa aking kaso sa International Criminal Court. Okay. Ito po ang ipinahayag ni Vice President Sara Duterte nang humarap sa mga supporter doon sa The Hague. Okay. Sabi niya, mas mainam daw hayaan na lang ang kanyang abogado at ang ICC na mag-asikaso sa usapin. Naintindihan ko rito ang dating Pangulo dyan Kasi maaring humili nga sila ng interim release. Okay. Diba? At dun sa interim release, ang isa sa kondisyon niyan ay una, wag kang magsasalita ng anuman tungkol sa kaso mo. Wag kang magpapahayag din na kahit yung mga testigo ay wag mong kakausapin. Parang yes. Diba? Minsan natalakay ni Kong Dante yan. Pwede naman daw pala yun. Yun nga. Pero dapat may mga kondisyon. Yung kondisyon na yun, dapat ay susundin mo. Yes. Kaya palagay ko, ito ang isa sa naisip niya na para payagan ako, dapat gano'n din yung mga supporter ko. Ha? Hindi, dapat na lang tayo, wag na tayo magsalita. Pahayag ni BP Sara, kung gusto ninyo ipahayag ang inyong pagsuporta, kung gusto ninyong ipahayag ang inyong galit na nararamdaman o kung kasiyahan na nararamdaman, sabi niya, wag natin pag-usapan ang kaso. At huwag natin pag-usapan kung ano yung nangyayari sa kaso. Lalong-lalo na pagdating sa mga complainants o reklamo na nandyan sa loob sa International Criminal Court. Ayun. May dagdag pa ito wala na rin dito sa script dyan. Ang sabi niya, kung gusto nyong magpahayag ng pagsuporta sa akin, iboto nyo na lang yung aking mga kandidato sa pagkasenador. Abay, tama naman. Kaya pala ang sinabing daw niya kay Kuya BG, importante manalo muna kayo. Huwag niyo muna akong puntahan dito kasi maaabala yung unahin niyo muna, manalo muna kayo. Tapos sabi naman kay Kong Dante, ikaw naman mananalo ka na, huwag ka na matakot. Huwag ka na, parang close talaga Paulo Duterte kay Kong Dante. At saka sa lahat ng mga kampanya nung nakaraan, ay sinasabi niya, eto talaga, ito ang pambato natin. Proud ako sa'yo, sabi niya talaga. Sabi niya, hindi ito lumapit sa akin Tama. Ako ang naghanap sa kanya. Kasi gusto ko itong matalinong ito. Marami itong magagawa. Ayan. Number 38, Rodante Marcoleta. Ganun ang pagkakasabi niya. Sabi ni Pangulong Digong. Talagang Kaya pala parang sabi niya, nakita mo ba yung statement ni, ang ganda nung sinabi ni, ni Jimmy Bondoc tungkol kay Kong Dante Marcoleta. Ang ganda nung pinost niya. Ang sabi niya doon, ito kahit na, sabi pa nga niya, diba, kahit hindi na ako manalo, manalo lang ito ay
ayos na. Kaya pala sabi niya, kaya hindi ko pala niya masisisi kung si Pangulong Digong, kung bakit gano'n na sinasabi niya Kung bakit kay niya Kong Dante Marcoleta. todo suporta. Yes. Kung minsan nga parang nagseselos pa siya ng konti. Oo. Pero nung nakilala pala niya, ganun pala.